krimen ay nangyari sa Hermosa, Bataan, Philippines, taon ng 2017 nang naganapang hinsang hindi malilimutan at nakakakilabot na krimen sa bayan ng Hermosa, probinsya ng Bataan. Natagpuan ang bangkay ng isang babae na nakabitin sa isang puno sa gitna ng burol. Nakingitim na at naaagnas at umaalingasaw na ang amoy, parang eksena sa isang horror film. Nakatakip ng tuwalya ang kanyang muka pero wala nang suot na pang ibaba. Higit pa sa nakakatindig balahibong itsura ng kanyang katawan ay mas nakanghihilakbot ang sinapit niya, lalo na ng bunyag na siya'y buntis pala. Nakakalungkot at nakapanlulumo ang resulta ng investigasyon. Ang sariling ina niya ang dahilan kung bakit siya humantong sa ganoong trahedya. Ang biktima ay nakilalang si Angelique Charlotte Bulataw, isang 20 years old na dalaga at ipinanganak noong June 19, 1996. Tipikal na anak at kabataan na nakatira sa tahimik na Sitio Pastulan, Barangay 2, Hermosa, Bataan, isang lugar na tinitirhan ng ating mga kababayang Aita. Ngunit si Angelique ay hindi lang isang native, kundi may lahi din siyang Inchik dahil sa kanyang ama. Noong dalaga pa lamang ang kanyang ina na si Rodora ay lumuwas ito ng Maynila upang makipagsapalaran. Kalaunan ay nakapasok siya bilang kasambahay sa Quezon City. Dito niya nakilala ang isang lalaking Inchi na hindi nagtagal ay naging kakarelasyon niya. Makalipas lang ang isang taon ay nagbunga ang kanilang pag-iibigan at isinilang nito si Angelique. Pagkatapos niyang maisilang ay nagsama sila bilang pamilya, ngunit hindi nagtagal, ang kanilang pagsasama ay unti-unting nagkaroon ng problema. Sina Rodora at ang ama ni Angelique, lalo na tutol din ng kanilang mga pamilya sa relasyon nila, kaya kalaunan ay minabuti na lang nilang maghiwalay. Si Angelique ay naiwan naman sa kanyang ina na lumaking wala sa kanyang ama. Kahit silang dalawa lang ang nagsumikap, si Rodora na buhayin at palakihin ng maayos ang anak. Hindi naman nagtagal ay nakamove on siya hanggang sa nakilala ang lalaki na muling nagpatibok sa kanyang puso. Nauwi sa isang relasyon ang pagkakakilala nila na nagbunga pa ng 5 mga anak. Nanatili pa rin si Angelique sa piling ng kanyang ina at ng mga kapatid. Bilang panganay ay masasabi ng kanyang ina na mabait, responsable at mapagmahal at maalaga siyang anak o kaya kapatid. Habang lumalaki, silang magkakapatid ay muling humantong sa hiwalayan ang relasyon ni Rodora at ang ama ng 5 niya pang mga anak. Sa pangalawang pagkakataon, ilan sa mga bata ay napunta sa pangangalaga ng kanilang ama, samantalang si Angelique naman ay naiwan sa kanyang ina. Nagpatuloy sila ng kanilang simpleng buhay sa tahimik na barangay ng bayan ng Hermosa, Bataan, habang si Rodora naman ay katulong na rin sa pangangalaga ng kanilang kalikasan at iba pang gawain sa kanilang komunidad. Si Angelique naman ay ganap na ring dalaga at nagkaroon na rin ng nobyo. Sa edad niyang 20 ay maaga siyang nabuntis, kaya nagulat at nasaktan ng kanyang ina. Subalit bilang ina, mas nanaig pa rin ang pagtanggap at pag-unawa sa anak. Inimportahan niya ito at kanyang pagdadalang tao. Pero maliban sa nangyaring ito, ay may panibagong pagsubok ang dumating sa buhay nilang mag-iina. Muli na namang tumubok ang puso ng aling Rodora. Ito'y nang makilala niya ang lalaking nagngangalang Romel Ponyo na isang taong gulang. Mabilis siyang nagtiwala at ibinigay ang buong pagmamahal sa maikling panahon lamang. Sa kabila ng kanyang kaligayahan, ay hindi nagustuhan ni Angelique, lalo na nang magdesisyon ng inang si Rodora na doon na tumira sa kanilang bahay si Romel. Kasama pa nito ang kaibigang si Ricky Rendora at ang bayaw din ni Rodora, pati na ang kaibigan ni Ricky na si Melchor Zapanta. Maliit na nga ang kanilang bahay, ay mas lalo pa itong sumikip dahil sa tatlong ito. Nung panahon pa yun kasi ay tinutulungan sila ni Rodora na makapagtrabaho sa itinatayo na malaking solar plant sa Subic Port, kung saan naging bahagi ng electrical department sina Ricky at Melchor. Samantalang si Romel naman ay driver. Pero nung lumipat na ang mga ito sa bahay, ay kinagalit ni Angelique, lalo na sa tuwing mag-iinuman ng mga ito kapag walang pasok sa trabaho. Isang beses ay sinabi niya sa kanyang ina na gusto pa nilang magkasamang dalawa na iwanan na ito ang relasyon. Pero sa una ay mas nanaigang pagmamahal ni Rodora sa kanyang kasintahan at hindi nakinig sa anak. Nagbanta pa si Angelique
na magpapakamatay daw siya kung hindi iiwan ng ina si Romel, ngunit tila manhid ito. Noong sa ika-17 ng Enero ay nagkaroon ng pagtatalo si Rodora at ang kanyang anak na si Angelique. Dahil dito ay umalis si Angelique sa kanilang bahay at pansamantalang tumuloy sa bahay ng kanyang lola na nasa parehong barangay din. Nasa ika-4 na buwan na noon ng kanyang pagbubuntis. Kalaunan ay tila na pagtanto ni Rodora ang mga sinabi ng anak at sinubukan niyang timbangin ang sitwasyon lalo na't hindi pa rin ito umuwi. Alam niya kung saan tumuloy si Angelique, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala ay hindi niya ito pinuntahan. Isang gabi ay kinausap ni Rodora ang kanyang kinakasama na si Romel at sinabing tapusin na lamang nila ang kanilang relasyon. Labis itong ikinagalit ng lalaki. Kumuha pa siya ng kutsilyo at itinutok kay Rodora habang nagbabanta na sasaktan siya kung itutuloy ang pakikipaghiwalay. Wala namang nagawa si Rodora kundi ikalma ang nobyo. Lumipas ang maraming gabi ngunit hindi pa rin umuwi si Angelique. Kaya mas lalo pang nabahala ang kanyang ina. Ang pagkabahala niyon ay nauwi sa isang kakilakilabot na traedya. Noong umaga ng Enero, habang nasa loob siya ng kanilang bahay, ay biglang nabasag ang katahimikan ng paligid sa isang sigaw ng kapitbahay. Ipinagbigay alam nito na may natagpuan sa may paanan ng burol. Halos 6 na metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Isang bangkay ng tao na nakabitin sa puno at nakatulukbong ng tuwalya ang muka. Labis na pagtataka ang naramdaman ni Rodora. Hindi niya maisip kung bakit may ganoong pangyayari sa kanilang lugar. Gayong ni minsan ay wala pa silang naranasang ganitong insidente. Bago nila tinukong ang lugar, ay tumawag muna sila ng taga-barangay upang magpasama. Tumawag na rin ng pulis ang barangay chairman matapos ang sumbong na to. Nung papunta na sila, malayo pa lang ay tanaw na nila ang nakabitin na yon. Kahit nasa gitna ng matataas na damo, habang papalapit naman si Rodora ay parang namukhaan niya ang tuwalya na nakatakip. Tuwalya ito ng kanyang anak na si Angelique. Lalong bumigat ang kanyang dibdib at halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa habang unti-unting lumalapit. Kalunos-lunos ang sinapit ng bangkay, nangingitim ang buong katawan, umaalingasawang masangsang na amoy at wala pa ring suot na pang-ibaba, dahilan para makumpirmang babae ito. Pagdating ng mga rumisponding pulis, ay inalis nila ang nakatakip sa mukha. Halos manlamig ang buong katawan ni Rodora na makita niyang si Angelique ang nakabitin sa punong iyon. Bagamat hindi na ganoong makilala ang itsura dahil nabubulok na, ay agad naman niyang nakilala ang suot nitong barapti ng kanyang buhok. Naglupasay sa iyak si Aling Rodora nang makumpirma niyang ang anak niyang si Angelique ang nakabitin na ito. Hindi siya makapaniwala dahil ang akala niya ay nandun lamang ito sa kanyang lola, nagpapalipas ng sama ng loob. Biglang pumasok sa isip niya ang lahat ng mga sinabi nito, lalo na ang pagpapakamatay dahil hindi agad siya nakipaghiwalay sa kasintahan. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Angelique? Tinutuo kaya niya ang kanyang banta? Habang patuloy na nagluluksa si Rodora, ay sinimulan na ring magsagawa ng investigasyon ng mga pulis ng Hermosa Station. Sa kanilang unang obserbasyon, ay lumalabas na suplang pagpakamatay ang dalaga. Sa crime scene, ay natagpuan ng isang plastic na upuan, kaputol ng cable wire na ginamit sa pagbigti at mga gloves. Nakita rin nila ang damit na may bahid ng dugo na pinaniniwala ang ginamit ng mga salarin upang ipampunas sa kanilang mga kamay. Noong dumating ang SOCO team ay lumabas naman sa initial nilang obserbasyon na may nangyaring foul play. Ang mga ebidensyang ito ay magpapatunay na hindi ito kaso ng pagkitil ng sariling buhay. Lalo itong naging usap-usapan sa kanilang lugar at marami ang nagpahayag ng pagkabahala at pangamba. Para sa ilan ay malinaw na may malalim na misteryong bumabalot sa nangyari kay Angelique. Ayon sa kanyang lola, mga kamag-anak at mga kaibigan ay kilala nila ito bilang masayahin at matatag. Malayong siya ay magpapakamatay. Malabo rin na ang kanyang pagbubuntis ang nagtulak sa kanya dahil nasa ika-4 na buwan na ito at wala namang indikasyon ng problema. Isa sa mga tining ng anggulo ay ang sama ng loob ng kanyang ina at ang sinakasama nito. Dahil dito ay isinilalim sa autopsy ang bangkay ni Angelique upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay nito.
Maging ang provincial director ng kapulisan ay nag-utos na rin sa CIDG at sa intelligence unit na palalimin pa ang investigasyon. Matapos ang isinagawang autopsy examination ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa direksyon ng investigasyon. Lumabas sa isang nakakagimbal na revelasyon. Hindi nga nagpakamatay si Angelique, kundi sadyang pinatay ito. Ayon sa resulta ng observation ng strangulation o pagsaklay ikinamatay ng dalaga. Ngunit higit pa roon ay natuklasan din ng sugat sa kanyang ulo at ibang palatandaan ng matinding pambubugbog sa katawan. Mas nakakagulat pa ang kumpirmasyon na siya ay hinalay bago pinatay. Bukod sa wala na nga siyang suot na pang-ibaba, ay lumabas din sa findings na pinasok ng matigas na bagay ang kanyang ari. Base sa operasyon ng CITG sa crime scene, ay posible umanong doon mismo naganap ang panghahalay batay sa mga natumbang damo at bakas ng panglalaban. Ang pinutol na cable wire indikasyon na may nagputol nito bago siya ibitin. Kahit may nagtagpuang upuan sa ilalim ng puno, ay malinaw para sa mga investigador na hindi kayang umakyat ng isang buntis at maliit na babae tulad ni Angelique sa ganoong kataas. Lalong tumibay ang hinala ng mga pulis na may matinding foul play na naganap. Ngunit higit sa nakakagimbal ang isang detalye, wala na sa sinapupunan ni Angelique ang kanyang ipinagbubuntis na 4 na buwan. Pinaniniwalaan ng mga pulis na nalaglag ang sanggol matapos iwanang nakabiti ng kanyang katawan at posibleng kinain ang mga hayop ng masukal na bahagi ng burol. Dahil sa mga revelasyong ito ay lubos na nagulantang ang pamilya at mga residente. Sobrang kanilang awat dalam sa sinapit ng dalaga at mula sa kanilang bibig ay iisa lamang ang tanong, sino ang may kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen kay Angelique? Nagpatuloy na isinagawang investigasyon ng mga pulis hanggang sa nakuha sila ng mahalagang impormasyon. Isa na rito ay ang pahalaga na sinabi ng kapitbahay na noong gabi ng Enero 27 ay may narinig daw sigaw ng babae sa bahay ni Rodora. Hindi niya raw ito gaanong pinansin dahil madalas itong mangyari sa bahay na yon sa tuwing may nag-iinuman doon, kaya't inakala na lamang niya na normal na lang yon. Dito nag-focus ng investigasyon ng mga pulis at isinailalim na rin sa pagtatanong ang inang si Rodora, pati na rin ang iba pang mga kamag-anak. Nalaman nila ang tunay na sitwasyon ng dalaga sa bahay. Matagal na niyang dinadaing sa kanyang ina ang problema sa nobyo nito at mga barkada. Isa nga rito ay madalas na inuman at ingay nila kasama ang mismong ina nito. Nalaman din mula sa kanyang lola na naikwento ni Angelique na madalas din daw siyang busuhin ng mga lalaking pinatira ng kanyang ina na si Rodora sa kanilang bahay. Sa tuwing naliligo siya, ang isa pang raw dito ay nililigawan siya kahit buntis na siya. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit umabot na sa sukdulan ng pagtitiis niya kaya umalis na siya sa bahay. Sa isinagawang pagtatanong ng mga pulis kay Rodora ay may mga nakakabahalang revelasyon din siyang ipinagtapat. Inamin niyang madalas nga ang kanilang inuman sa bahay. Katunayan, noong gabi ng Enero 27 ay magkakainuman daw sila malapit sa pinagtratarbuhan ng kanyang kasintahan kasama si Romel, si Ricky at si Melchor at isa pang nagngangalang Edwin at ang engineer nila. Nalaman ng mga pulis na sa gitna ng kanilang inuman ay napansin ni Romel na mukhang malapit ang nobyang si Rodora sa engineer. Nagselos ito at nagalit. Inilayo niya raw sandali sa grupo si Rodora para kausapin at yayain na umuwi na lang. Pero tumanggi raw si Rodora kaya lalo siyang nagalit at nagbanta na kapag hindi sumama sa kanyang umuwi ay ang anak na si Angelique ang kanyang sisipigan. Tila bahagyang nahimasmasan si Rodora sa sinabing ito ng nobyo kaya wala na siyang nagawa kundi ang pumayag na sa bahay na lang niya ipagpatuloy ang inuman. Umuwi ang 4 na lalaki kasama si Rodora samantalang naiwan naman ng engineer. Pagdating sa bahay ay itinuloy na nila ang inuman. Ayon kay Rodora, pagkatapos niyang tumagay ng ilang beses ay nakaramdam na siya ng pagkahilo at panghihina sa kanyang katawan na para bang may inihalo sa kanyang inumin. Kaya tumayo na siya at pumunta sa kanyang kwarto upang humiga. Nakaidlip na daw siya ngunit wala siyang kamalay-malay na dumating pala ang oras na yun si Angelique na ayon sa kanyang lola ay nakikipagbati na sana sa kanyang ina. Pero hindi inaasahan ng dalaga na matinding kapahamakan pala ang nag-aantay sa kanya sa bahay na sana ay ligtas siya. Pagdating ay naabutan niya ang mga lasing na manyakis na tila wala sa sariling katinuan. Dito na naganap ang kahindik-hindik na pangyayari.
Habang inatake na nila at isa-isang hinalay ang buntis na dalaga, nagsisigaw ng tulong si Angelique kaya may narinig ang kapitbahay ng mga sandaling iyon. Ayon kay Rodora ay narinig niya rin ang ingay at komosyon na nangyari. Gusto rin niyang tignan at lapitan pero hindi daw niya kayang kanyang katawan na bumangon pa. Wala na siyang nagawa pa upang tulungan ang kaawa-awang anak dahil mas nanaig pa ang espiritu ng alak hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog ulit nang mawala ng malay si Angelique at wala ng ingay. Nang nakatulog na siya ay dito na nagtagumpay na nagawa ng mga salarin ang kanilang plano. At pagkatapos ay dinala na nila ang walang malay na katawan ni Angelique sa lugar kung saan siya natagpuan na may layong 6 na lang metro mula sa bahay. Dito ay pinaniniwalaan din ng mga pulis na muli pa siyang pinagsamantalahan kahit wala na siyang malay. Tanging ang katahimikan ng gabi at ang mga liwanag ng buwan na lamang ang nakasaksi. Kinabumagahan ay walang masyadong natandaan si Rodora sa mga pangyayari dahil sa hangover. Pero napansin niya sa 4 niyang mga kasama ang kahina-hinalang kilos ng mga to. May nakita din siyang maliit na sugat o galos sa kanilang mga braso at mukha. Tinanong pa raw niya ang mga to kung anong kalokohan na naman ang kanilang ginawa. Pero nagkunwari ang mga ito at nagdahilan lamang sila na lumabas pa nung gabi hanggang sa nagpatuloy ang kanilang araw at ipinagluto pa sila nila ni Dora ng makakakain. Pero wala siyang kaalam-alam na nung mga sandaling iyon ay pinatay na pala ng mga taong pinakitaan niya ng kabutihan ang panganay niyang anak at maging ang apo sana. Ang buong akala niya ay nandoon pa rin ang panganay sa kanyang lola at iba pang mga kamag-anak. Dahil sa mga impormasyon na nakalap ng mga pulis ay nagkaroon na sila ng sapat na batayan upang magsampang reklamo with homicide sa 4 na pinanghihinalaan. Nakalusot sa piskal ang reklamo kaya nag-issue ng warrant ang korte laban sa 4. Hindi naman nagtagal ay naaresto sina Romel, Ricky at Melchor. Samantalang isa pa na si Edwin ay nakatakas o nakapagtago. Itinanggi naman nila ang akusasyon laban sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang palusot o dahilan. Hawak na ng mga pulis ang 3 suspect naman sa pangahatay at pagpatay sa isang babaeng half Chinese, half Aita sa Hermosa, Bataan. 3 sa mga itinuturong nasa likod ng krimen ang naaresto sa isinagawang follow-up operation. Kabilang ang mismong tiyuhin ng biktima na si Ricky Rendora, live-in partner ng ina ng biktima na si Romel Ponyo at isang Melchor Zapanta. Pamangkin ko yun, hindi ko magagawa yun. Bago magusto yung media, ayusin muna yung investigation. Abot langit naman ang pagsisisi ni Aling Rodora sa nangyari sa kanyang anak na si Angelique. Aminado siyang malaki ang naging pagkakamali niya nang patirahin niya sa kanilang tahanan ng mga taong nagdala ng trahedya sa kanilang buhay. Ngunit maubos man ang luha niya ay hindi na kailanman may babalik pa ang buhay na nawala. Pagkalipas ng 1 taon ay muling nanariwa ang sakit sa kanyang nararamdaman nang payagan ng korte ang mga akusado na makapagbayad ng piyansa. Lahat sila ay nagulat sa pagkakalaya ng mga sospek dahil ang kasong homicide ay napakabigat na kaso at wala dapat piyansa. Pero ayon sa korte ay nakakita ng butas sa mga abogado ng 3 akusado sa kanilang ginamit para mapahina ang kaso at makalayas siya pansamantala. Ibig sabihin nito may kaso pa rin sila, pero habang nagpapatuloy ang pagdinig ay nakakapamuhay sila sa labas. Kailangan lang nilang magpakita o dumalo sa tuwing may hearing. Ikinasmaya ni Rodora at ng kanyang pamilya ang desisyong ito ng korte. Iyak siya ng iyak at hindi na makatulog ng husto. Sa tuwing naiisip niyang patuloy pang gumagala ang mga gumawa ng karumal-dumal sa kanyang anak, nadagdagan pa ang sakit ng kanyang nararamdaman. Nang sabihan daw siya sa kanyang fiskal na ipaadaos niya na lang sa Diyos ang kaso, tila isang kawalan ng pag-asa ang kanyang narinig kung mayroon pa bang nararapat na hustisya para sa kanyang anak. Sa ngayon ay patuloy pa rin dinidinig ang kaso sa korte dahil sa bagal ng usad ng hustisya dito sa ating bansa ay lalong nagpabigat sa dinadala ng mga naiwan ng pamilya ng biktima. Si Aling Rodora ay natuto na rin sa napakasakit na pangyayaring ito. May 5 pa siyang mga anak na naiwan sa pinagtutuunan niya ng kanyang buhay. Isa nga sa mga ito ang nagsabi sa kanya, ayusin na niya ang kanyang sarili pagkatapos ng nangyari kay Angelique. Naway mayroon na naman tayong natutunan sa aral sa kwentong ito, nang sa gayon ay maiwasan ng ang mga ganitong pagkakasayang ng buhay. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paalala na ang dilim ay
nasa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kabanata.